So, yan ano. So, meron tayong gagawin dito na project. At simple lang ito para sa mga walang tester. So, meron din itong part 2 sa kanyang upgrade. Kaya abangan nyo rin yun. Nagsasabi ng part 2 kaagad, no? Kahit part 1 pa lang. Pero, meron tayong part 2 nito. Upgrading. So, ito ay continuity tester lang. Ito yung kanyang lalagyanan. Yan. Kung makikita ninyo rin, kaya meron siyang ganyan-ganyan. Para yan sa kanyang buzzer kung maglagay na tayo. Pero sa ngayon, wala pa. So ngayon, start na natin. Meron tayo ditong battery na lithium-ion battery. Ito galing lang to sa power bank na nakuha ko. Fake na power bank. Marami siyang battery na laman dun sa loob ng power bank mismo. Ito lang yung laman. Ito lang yung merong karga. Chinerge ko yung iba, hindi na talaga kumukuha. Kumbaga parang fake lang din. Fake na tawag dito. Fake na baterya lang din. So ngayon, testing muna natin. Subarin muna natin itong gloves at masisira ito pagka nagkakaroon siya ng mga so binili ko kasi yun para lang sa so yan, mag-iwasan lang natin i-short para hindi tayo so yan, baliktad yung polarity niya at hindi na gumagana yung kanyang LED pa tayo gumana. Ayun. Ayan. Tanya, ilaw. Sabihin, good dito. So, ulitin natin. Na. Ayun. So, ito yung positive. Itong color blue. Ito ang negative, itong black. So, sabihin, good yan. At para sa wire, ito. Solar wire. Galing siya sa solar. So, yan. Balikan na natin. Kunting walat lang. Para lang mahinang natin. Kunti na. Ito, bumili ako ng bagong hinang. Hinang tuloy. Soldering lead. Para mapaghinang tayo, no? At ito, bagong putol na. Bagong long nose. So yan, nabalatan ko na siya. Ihinangan na natin yan. Para maayos ang hinang, siyempre gagantuhan pa natin yan. Ito soldering lead na to ay 1mm. At itong ito yung ating hinang. At tignan ninyo. Ayan, easy melt ng binibili ko. Hinangan ko lang. Ayan, meron ang hinang. Namang isa. Ayan, yun. Okay na siya. So, syempre, itong LED naman. So, meron ng hinang yung wire. Sa LED naman tayo. At yan, tignan ninyo. LED. So, lagay muna natin yung hinang dito para safe. Hindi tayo mapapasok. At yan, kita ninyo. Ay, hindi pala kita. Sorry. Hindi kasi ako tumitingin. So, tanggalin natin yung hinang nito. So, ito meron tayo ditong lumang long nose. Ito yung luma ko. Tatanggalin ko ng hinang yung ito siya. So, higpitan natin yung hawak yung sa LED. Kunin ko itong wire. At mukhang mahirapan tayo. Yun, natanggal na. Tanggal na siya. Tapos, tanggalin po natin yung dito. Ayan, tanggalin natin. Ayan, tanggal na siya. Kunin lang natin. Umipit eh. So, ngayon naman, hihinangan natin yung LED.
Lagyan natin ng hinang. At mahirap talaga pag may gloves. Itong gloves na lang na to kasi ayoko yung napapasok, tumatalsik yung hinang ko. Kumbaga yung soldering lead sa kamay. Masakit. Magdi siya. So ayan na. Usog na lang natin yung ating camera. Sablay na rin itong long nose. Ito nyo. Putol na. Kaya bumili tayo ng bago. Ayan. Sabihin ako niyan. So ito lang. So ayan. Hihinangin natin. Para makita natin yung positive at negative ng ayan. Pangit ang video natin. Pasensya na. Punasan natin yung ating camera. At ayun, lumina na. Ba't wala yata yung LED? Ayun, hulog. Para madali na maghinang tayo. Para madali ay so gaganto lang natin dito yung camera. So ganyan na lang yung camera. Diyan na lang siya. Sana hindi mahulog. Kuha tayo ng tester. So ayan, mayroon na tayong tester at iset lang natin ito sa diode. Ayan, diode settings. Diode settings na merong voltaheng 3 volt. 3.0 volt DC. Ayan. So, titest lang muna natin kung gumagana yung ating tester. At gumagana. At yan ang resistance sa probes natin na ayan 0.4 00 pala 00 yan ay 00 yan 000 yan. Ayun na nga ba sinasabi ko, hindi talaga pwede dito. Diyan na lang, okay na lang yan. So mahirap yung pwesto kasi dito masigip, pero yan magana. So test lang natin kung gumagana na ba to, kung gumagana pa ba tong LED na to. Ayan, alam na yung positive. So yung positive, alam ko na positive, milaw na siya. So layo lang natin yung tester, baka mapaso tester. So yan. Tapos hihinangan natin yan sa positive. Hihinangin ko yung wire. So hihinangin natin yung wire. Paano ba? Ang hirap. Ayos. At yan, lagay natin yung hinang dito. Ito na yung hinang, mainit pa yan. Ayan, tanya yan. Kaya na okay na yan. So tignan natin kung gumagana yung positive sa negative. So ito, hindi ko muna puputulin yan.
So test lang natin kung tama yung polarity. Baka mamaya nabaliktad tayo. Tignan lang natin yung tama. Kung tama ba yung polarity natin. Mamaya mali eh. So yan, tama naman. Tama naman tayo. So yan. Sabihin, okay na yan. So dito naman tayo sa battery. So yan, dito tayo sa battery. Ito, sa battery naman tayo. So ating puputulin yung excess na kanyang wire para madali tayong maghinang. Ayan. Tapos itong dito pa sa isa. Ayun. Kung makikita ninyo, maigsi na yan. Ayan, maigsi na. At tignan natin yung voltahe dito sa kanyang DC voltage. Ito yung positive, ito yung negative. At yan ay nagre-reading. Ayun, ang labo. Ayan. Ayan ay nagre-reading tayo ng 2.8 volt. Ayan, DC. Ibig sabihin, yan ay good. Pero dapat talaga 3.7 hanggang 4.2 volt to. Pero ito na lang yung natitirang voltahe sa kanya dahil ito nga ay sa power bank. At pwedeng kahit anong battery. Kahit anong battery yung nilalagay sa tester. Kahit hindi rechargeable. Ito kasi rechargeable to. Pwede siyang charge pero wala tayong charger. Nakaranas na ako nito, sumabog. Kasi nirekta ko siya sa 5 volt DC. Yan, kaya hindi ko nagagawin ulit. Ito, okay na okay ito. Hindi na nga lang siya tatagal talaga ng sobra. Pero magagamit pa naman. So, ito, kailangan natin dudugtungan ng wire. So, ito, yung positive niya. So, ilagay na natin to dito. So, ilagay na lang natin dyan. At yan. Ilagay na siya. Nandito na siya. At dahil nga para hindi tayo mag-short sa wire ay kakat natin to ng medyo mahaba-haba sa kakailanganin. So yan. So paghiwalayin na lang natin. Dandahanin lang natin dahil baka maputol yung hinang. Yung pagkakahinang niya. So ito naman balatan natin. Yan. Babalatan pa natin to. At yun, putol. Putol pa. Ayan. Ito mahaba to ah. So ito ay negative. Ito. Tignan lang natin kung gagana ba siya. Ayan. Tama yung polarity natin. So, ito ay yung pupunta sa positive. So, ating idudugtong lang yan dyan. Pero bago yan, kukuha tayo ng shearing cable tube. So, yan. So, isusulpak lang natin dyan yan. Sana, parang medyo maliit ito ah. Pwede na siguro yan. So, yan ay idudugtong ko lang. Dito. Dugtong lang natin. Para tayo. Short lang natin to. Tapos na nga ng video natin eh. Para lang sa akin ha. So, ito ay hihinangin ko ito. Konting hinang lang para hindi tayo mahirapan sa paglagay ng konti lang hinang. Konti lang. Konting hinang lang yan. Hinang lang natin. Ayan. Pwede na yan. Ay, hindi pa pala. Kulang yung hinang. Aray ko. Mainit. Yan. Hinangin natin ng maayos. Ayan.
Yun. Yun na, okay na yan. So yan, okay na yan, hinang na yan. Ayos lang natin yung hinang. Balat natin para ayan, okay na. At pagkatapos naman yan ay ating ilalagay ang shrinkable tube. At mukhang hindi pa yata magkakasya. At hindi nga magkakasya dahil napakataba. So hindi nga siya nagkakasya mga kabutig-butig. Paano na yan? Ating tatanggalin ang pagkakaano dyan. Ating putulin na lang to. Putulin natin. Kailangan natin. So sayang naman yung kanyang shrinkable tube na nilagay natin, di ba? Yung gantuhin pa natin kung anuhin natin. Ating puputulin. Putulin. Ito, tanggal. Papalitan natin ng mas mataba. So hindi ko na ipakita yung paghinang dito kasi masyadong hahaba yung video natin. Yan lang muna kayo. So ayan, nahinang ko na siya. Ayan, makikita ninyo ay nakabalot na siya sa tube, shrinkable tube. At yan ay hindi matatanggal. Ayan, kahit anong gawin nyo dyan, tatanggal na lang yan kapag ginupit nyo siya. So yan, ulitin ko, gumagana yung ating LED. So pakita natin, gumagana. Sabihin good. So ito, try natin sa current mag settings, mga kabuting-buting kung ano ba mangyayari sa tester natin dahil hindi ko pa na-try. So yan ay walang current to. Walang current na nare-reading. Wala. So shorted lang to. Naktanti paklo. So wala tayong current. Wala tayong current settings no sa ano. Pero yan naman ay gumagana sa battery. Good yan. So dudugtungan natin ito ng wire. More than enough ang gugupitin natin para kung sakaling mag-short. Hindi tayo mahirapan. Ayan. Paano natin to yun? Yung side cutter ko ay so lang. Yan, meron na tayo, ang labo na naman. Meron na tayong side cutter at ito. At sa mga nakapanood pala doon sa mga video ko doon sa tawag dito tungkol doon sa mga electric pan na in-upload ko, yung unang short video ko ay yung 3D na industrial pan. Ang problema pala noon ay plug. Yun lang ang problema noon. Short video lang. Dahil itong pwesto ko medyo hirap pa. Wala pa tayong pwesto noon dito. Kaya wala. So, yun. Tapos naman yung ating electric pa na converted to DC ay tumatakbo na yan siya ngayon. Ito nga, gamit ko nga ngayon. Yan, magana. So, ibig sabihin, good yun. So, napapagana natin siya. So, ngayon naman, ito. Ayan. Kita nyo yan. Nakadugtong na siya. So, syempre, lalagyan natin yan ng shrinkable tube. Pero ito maliit lang. Mga shrinkable tube ang gagawin natin. Maliit lang naman ang hinangin.
ito naman. Ito, papakita ko yung paghihinang nito. Madali lang naman yan. Kaya pakita na lang natin. So yan na. Hinangin natin. Yan, lalagay tayo ng solder to sa ako yung hinang. Yan. Nahinang na. At good na yan. So, hinang. So, yan o. Hinang na siya. Paikot. So, lagyan na natin yung shrink tube. Shrinkable tube pala. So, ito shrinkable tube or shrink tube ang tawag dito. Sa engineer ko ito nakita itong shrinkable tube na ito. Mahilig kasi ako manood doon sa Electroball channel. Bisitahin nyo yun. English yung mga tinuturo niya. English siya magturo tungkol doon sa electrical. Kasi siya ay electrical engineer. Kaya isinishare niya rin sa iba yung mga natutunan niya sa pagiging shrinkable tube. Pagiging electrical engineer. So yan ay okay na yan. Ayan, makikita na nyo yan. So ito yung may wire na. So saan natin tatap to? So dito natin itatap yan. Sa dalawang tornilyo. 347 na. So yan, ito ikakabit natin yan dyan. Pero bago yan, syempre babalatan muna natin. Ipapaikot natin yan dun sa dito sa screw para mamaya ka na istorbo sa akin. Mamaya na huwag kang lala. Wala akong barang. So ayan, katapos nyan, so ayan, pwede na natin yung ilagay dito sa butas na ito. So ilagay na natin. Maya pagsasama-samahin natin yung wire kung kaya. Kung kaya lang. So ating ilagay na yung screw sa kanyang lalagyan. So ito ay tagos doon sa labas. Tatagos. Alam niyo bakit? Kasi itong tornilyo na to ang magsisilbing contact para maging continuity tester siya. Kumbaga yung parang lulusot ano siya pang sa contact ba. Ayan. Dito ko konekta. Tapos na yan, yung isa itong negative dito sa LED. Ito. Dito yan. So syempre may screw. Pero bago papunta yan sa screw, merong fuse. Para kung sakaling mailagay nyo siya dun sa tawag dito. Para kung sakaling yung mailagay siya dun sa AC, accidental yung masundot, mahawakan dun, eh hindi siya ay ito lang ang puputok, ito lang ang masisira, hindi yung battery. Kasi pagka na ilagay nyo yan dun sa ano, ay naku, masamang epekto dahil sa sabog yung battery. O kaya hindi naman siya kagad-agad na sasabog kasi kung sakaling halimbawa momentarily gumanon lang tapos bumitaw kagad ay hindi siya sasabog, okay pa rin to. Kumaga parang pumitik lang, pero may posibilidad na rin na hindi na siya mabuhay. Konti lang ang posibilidad para lang sa akin ha. Kung sakaling masundot nyo, konti lang ang posibilidad na mabubuhay pa yung battery. Pero yan, huwag na tayo magpakeme-keme dahil maghihinang pa tayo. Parang haba na ng pupunto-kwento ko, 6 minutes kagad itong clip na to. So at tayo ay maghinang na. So yan, ito bago tong ano na to, hardware yung pinagbilang ko nito kasi kapag bili ako ng soldering lead dun sa Metro Plaza, dun kumbaga sa pasyalan namin, parang SM din siya pero mas maliit talaga siya sa SM. Kanta rin naman dun o pasyal.
Ayan. Iwasan nyo lang mag-init ng sobra doon sa ano ha. So ayan. Ito pa. Hawakan natin ito. Okay. Okay. Okay na yan. Tapos, ito yung pupunta sa screw. Tignan muna natin kung okay pa ba yung fuse. Mamaya nasira na. So ito ay okay. So ayan, mainit pa. Mainit. Mainit siya, mainit. Ayan. Ayan, gumagana. Ibig sabihin, ito ay hindi nasira. So ngayon naman, yung screw ay ilagay na natin. Ilalagay ko na dito yan. Tignan natin kung gagana ba siya. Pag hindi ito gumana, eh sablay. Sablay ang ating gawa. So, ano natin ito? Tapos, tampios. Diba ito? Hirap talaga. Hirap po ilagay. Ito lang natin. Ayun. Okay na. Okay na yan. Ilagay natin dito yung LED doon sa lalagyanan niya. Ayan. So yan lang yung rings niya. Hindi na kailangan i-cable tie yan. Try natin na i-short dito. Ayun, umilaw siya. So dahil nga mag-ilaw na siya, ay ilagay na natin siya dito siya. So yan. So ikot lang natin dyan. Ayan, ito na siya. So i-short ko siya dito. Ayan, gumagana. Sabihin good. So kuha tayo ng alligator clip. Ito. Ayan, balik tayo dito. Problema na yung tripod ko na naman. So ito. Ayan. Alligator clip ang tawag dito. Alligator clip wire. Kasi may wire siya. So ayan. Kahit anong ano dyan, walang polarity yan. Connect natin dito. So yan, ito na. Kung makita nyo, okay yan. Ayun. Okay. So tignan natin kung gumagana yung sa ampere ulit. Naka-auto yan. So dapat, so yan, ito i-clip ka to dito. Ayan, sabihin okay yung loop. Okay, sabihin natin pumutok yung fuse. Pak. Ayan, nawala dito. Ano to, may mini bolt siyang nare-ready. So sabihin natin pinaldan nyo ng fuse. Ayun, pumutok ulit. Pak. Ayan, sabihin sira yung fuse pag ganyan. So good. Sa ganito kaliit na box, sa ganito kaliit na lalagyan, ano. Tapos ito lang yung wirings. May continuity tester ka na. Ayan, ayan lang yung wire. Okay yan. Ayan, diba? Tested yan, tested. Okay yan, diba?
Dapat nga lalagyan ko pa tayo ring cable tube ka. So, huwag na. So, ayan ay may fuse. May protection. Siyempre, may protection tayo. May fuse yan. Pakita natin, may fuse. Ayan. Fuse yan ha. Hindi yan fake. Kasi kung fake yan, walang ano yan. Wire lang yan. Pero kaya may fuse yan para maiwasan natin ang tag dito. Para maiwasan natin yung pagkaputok ng battery o kaya pagputok niya. Ayan. Ang materialis na ginawa ko, gamit ko dito. Yung kanyang kaha. Dalawang screw. LED, kahit anong kulay. Ayan. Tapos battery, kahit anong battery. Tapos fuse. Nasa sa inyo kung lalagyan nyo ng fuse. Pero okay lang naman din na wala. Kasi alam niyo naman siguro naman hindi nyo naman sasakyan. Pero para sa akin, mas ma-safe pa rin na may fuse. Ito yan. Try natin to sa ayan. Ito. Ito sa wire. Kung gumagana ba siya. Ayan. Natin ito. Tapos Bakit? ito. Kwarto. Hindi dyan. Kabilang kwarto. Sa kwarto mo. Oo nga. So ayan. Gumana na siya. So good yung 81% na yan. So yan. Good yung wire. Kasi umiilaw. Pag hindi umiilaw yan, sira. So yan. So good. Good siya. So okay na okay. Okay. So sa plug, ito okay itong plug na to eh. So yun lang naman siguro ang aking iba-vlog sa araw na ito. Wala rin naman talaga kasi ako may vlog, no? So yun lang ang aking maiba-vlog sa araw na ito. At sana kahit pa paano nakatulong ako sa mga ating viewers dyan kung papaano gumawa ng kanilang sariling gamit kahit sa mga scrap parts lang. Kagaya nito, in-scrap ko lahat yan. Ito galing sa laruan, galing din sa laruan. Itong wire na to sa solar, tapos itong battery nito sa power bank, at itong tornilyo na yan ay galing din sa electric pan na sira. So yun lang ang sana nakatulong pa rin ako sa inyo kahit papano sa ating murang edad na 12. Yan. 12 pa lang po ako. Yan. At ako po ay walang chef talaga. Meron kasing nagsasabi dyan sa comment section ay ano daw, may shop daw ba ako or may shop na ako. So wala akong shop. So yan. Sana kahit pa paano nakatulong tayo. Tapos itong kaha na rin niya ito ay scrap lang din yan. Sa skincare yan galing na hindi na ginagamit, hindi ginamit natin. Kaysa bibili pa tayo ng tester 300, 400, minsan yung Sanwa na gusto natin talaga na tester kahit analog ay umabot ng 2,000 hanggang 3,000. Yan. So ito murang-mura, wala kang gagastusin maliban na lang sa wire kung nasa sayo kung bibili ka pa ng alligator clips. Yan, alligator clip wire. Pwede rin namang wire yan. Kahit wire yan, walang problema yan. Gagana at gagana pa rin yan. Basta maayos lang yung wire na ilagay mo. Hindi siya yung pangit tignan. So yan ay good na good. Pero dito na magtatapos ang ating vlog para sa araw na ito. Magkikita-kita tayo sa next vlog natin. Bye! May nakuha naman na sila umaga eh.